bilang leaders, kailangan matuwid ang iyong paningin. You know, public office is a public trust. Public office is a public trust means that a leader has been entrusted with public power by the people, and as an officer, he holds this power in trust to be used only for the benefit of the people, and never for the benefit of himself or of a few. He must safeguard the interest of the nation. Dami ko nang in-applyan, wala pa rin akong trabaho. Ang taas na naman ang tuition fee sa eskwela. Nakaligtas ka nga sa COVID. Hihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Ang party list na subok na sumaklolo sa mga kapabayang humihingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Piliin ang party list na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Party List! Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo ay nanonood ng Banatero sa SMNI. Ako po si Banat Bay. Ako naman po si Coach Orly. Ako naman po si Boss Dada. Ako naman si Master Hidea. At ako naman po si Jay Guevara. Magandang gabi mga partners at sa lahat ng mga Banateros worldwide na nakasubaybay lagi sa mga balita at shows ng SMNI. Tayo po ay mapapanood sa smninews.com. Meron din po tayong banateros.com na website at syempre Banateros official Facebook page, Facebook pages ng Banateros Brothers, syempre YouTube channels ng SMNI, DZAR 1026 News at kapartner mo sa balita at serbisyo. Meron din tayo sa rumble.com. Tayo po ay mapapanood dyan ng live at syempre mga partners, mapapanood din tayo ng live sa ating mga cable TV partners. At yung ano natin, boss, ni website, no? Yes, meron tayong website, ang banateros.com website. Naku po, kanina, nakita nyo naman, napaka-init noong balita patungkol dito sa ating ginaganap na peace rally, yung peace rally ng INC, at talaga namang napakarami ng dumalo. Actually, kagabi pa lang daw ay punong-puno na ng tao rito at hanggang kanina umabot yata ng 2 milyon yung pumunta rito at saksi ang Banateros Brothers dahil nagpunta tayo dyan, naglakad tayo ng malayo mula dito sa parteng Malate, papunta dyan sa Manila Hotel at nakita talaga natin yung disiplina, nakita natin yung kanilang yan, yung mga placard nila, talagang walang halong politika. Ang gusto lang talaga ay maisaayos ang bayang Pilipinas. Banat Bay, ano pa ang iyong mga nasaksihan kanina? Grabe, ang dami hong mga pangyayari dyan. Marami ho dyan ay mga kabataan. At pag tinanong mo po sila, alam po nila ang dahilan kung bakit po sila naandyan, di ba? Hindi lamang po katulad ng mga aktivista na nagtatago sa yung mga ganong aktivista. Oo, yung mga tago yung mukha, no? Tapos pag tinanong mo kung bakit nandoon sila, hindi nila alam. Eto mga to, kasi nagtanong tayo, nag-interview tayo, at alam ho nila kung bakit sila nandun. As a matter of fact, ingat na ingat nga ho sila dahil sa kanila, ang talagang kanilang is yung kapayapaan at tigil na yung politika, tigil na yung panggugulo. Ang importante talaga yung pangangailangan. Kasi yan talaga yung nagiging problema ngayon . Yung tinanong ko nga, yung isang dyan, sabi niya, yung mahal na bilihin,
yung problema sa ekonomiya, yan ang nakakaligtaan dahil sa pamumulitika ni Romualdez dito kay VP Sara Duterte. Coach Oli, anong iyong pwedeng idagdag? Anong mga nasaksiyan mo kanina bukod sa init na init ka kasi galing ka sa malamig na klima Coach Oli? Init pala dito sa inyo. Oh, wow. Pero anyway, bago tayo magbigay ng komentaryo, no, binanggit mo na rin yung ating website. Puntahan niyo po yan at sumusulat dyan. Si Attorney Cristobal. So, subaybayan niyo po itong aming website. But anyway, alam ko, sasabihin na naman ng mga trolls dyan ay kakaunti ang pumunta. Sigurado, yan na naman, ida-downplay nila yan, konti pumunta. But anyway, alam ko na well-documented naman ito So, nakita nyo kung gaano kadami yung pumunta. Yeah, suot mo yung mikropono para Wala pala. Kaya pala mahina, Coach Oli. Ulitin natin. From the very start. From the top. Subaybayan nyo yung aming website. Sumusulat po dyan si Attorney Cristobal. Ayan. At purihin natin ang mga trolls dahil alam ko, sasabihin na naman nila, kaunti ang nagpunta, pero ang maganda dyan, well-documented, so may pambara na tayo sa kanila. Ang dami po talagang pumunta at ang balita ko ay sundan nyo na lang doon sa vlog ko yung balita ko kasi hindi natin pwede sabihin dito. Pero napakadami at palagay ko meron na namang nenervyusin dyan, meron na namang mapapraning, daan-daan lang kayo, baka ma-overdose kayo sana. Siyempre, may kakabahan dito. Yes. Kasi ito ay talaga namang, kita nyo naman. So, kalma lang tayo at yung unit team, balita ko, nabibiyak ng todo. Kasi dati nang biyak yun pero within the inside ngayon. Yung mga kurakong. Oo. Sila na. Yung mga buhaya. Nagbubuhayahan. Mamaya pag-uusapan natin yan. Sino ba yan? Si Saldi ko ba yan? Easy. Yung buhaya, nagbubuhayahan. Ayan. Pero Master Judea, ikaw naman, ano naman ang iyong napansin kanina? Kanina, no? Sa tingin ko, mga umabot yan or more than 2 million, no? Kasi kanina, as of 2 o'clock, 1.5 million. Noong alas 4, alas 5, mas dumami pa yan. At ang napansin ko lang dan, very organized. Very organized. Isa yung pinapasukan, isa din yung nilalabasan. At kanina, no, lumalabas tayo nang walang nagtutulakan. Kasi very organized siya. Parehas ng KOJC din, yung organization na to Very organized at talagang sumusunod sila sa pinuno nila. Pero more than that, siguro, marami ang mga nagtataka, marami ang nagtatanong pa rin kung ano ba talaga ang layunin ng rally na ito. So, maliban dyan sa kapayapaan o kapakanan ng tao, ang isulong at unity na tinatawag nila, subaybayan nyo or pakinggan nyo po yung speech ni Kong Marcoleta. Yes. Yun po ang essence noong rally na yan. Pakinggan nyo, suriin nyo, yun po ang pinaka-number 1 na layunin ng rally na yan. Kung ano yung mga sinabi ni Kong Marcoleta, yun po yun. At ang bali-balita natin, masusundan pa ito pagka hindi nagtino yung mga nasa pwesto. Partner, nationwide ito, Nationwide. Yeah. Buong Pilipinas, kahit daw yung naganap sa Davao, napakarami rin. Naganap sa Cebu, dyan sa Bohol, sa Zamboanga. Talagang napakaraming mga kapatid natin na INC at hindi mga kapanalig yung sumuporta dito sa panawagan ng pagkakaisa, yung totoong pagkakaisa sa bayang Pilipinas. Partner. Yan. Tama yun, partner, no? At kahit susunod ka kasi yung mga INC sumusunod sa patakaran or sa inuutos ng kanilang pamunuan. So pag ikaw nandyan ka, susunod ka kasi mamapahiya ka Siyempre, ang isa pang talagang sikat na sikat nung nagpunta dyan, nakita nila yung Jay Guevara. Ay, oo. Matindi yun. Ano bang iyong masasabi? Bukod sa napakadaming nagpa-picture sa'yo kanina, sa inyo ni Banat Bay. Ayun. Hindi, siyempre, Wala ka din natang mic. meron akong mic. Si Mike Abe. Si Mike Abe yata nasa iyo Si Mike Abe pa nga ito Hoy, don't say bad words. Huwag kayo magsasabi ng kademonyohan dito. Easy. Natuloy ako Sige, hanapin mo. Nandyan lang yan. Anong napansin mo kanina? Diyan sa rally. Ay, siyempre nga yung tsaka pasalamatan natin din
yung iba pa natin mga kababayan na hindi naman din Member na nagpunta talaga. Kasi may mga nakita ako, may mga Muslim, kapatid natin mga Muslim, at may mga ano pa. Iba-ibang relihiyon. Ano ba sa Tagalog yung ate? Yung Agila. yung mga kulot. Mga katutubo. Aita. Ano kasi meron sila dun sa loob. Nandun sila dun sa parang bilog. Nandun sila. So hindi, ewan ko lang kung nahagip ng video kung yung kanina. Ayan nga, sinasabi nga nila wala ka daw mic eh. Naka-green eh. Pakicheck may mga nagsasabi dito, walang mic. Audio. Si Mike, yan. Anyway, tuloy. Anyway, sa'yo na nga. Dahil walang mic si Jay Guevara, ako na lang ang magtatranscribe doon ang sinasabi niya. Marami daw maraming mga kapatid nating mga katutubo ang nandoon din para sumuporta at hindi lang yung mga kapatid nating mga katutubo kundi yung mga hindi kapanalig ng simbahang iglesia diyan madami din nagpunta, mga kapatid nating Muslim, mga Christian, talagang nagpunta sila diyan at nagsuporta. Syempre, nagsuporta din yung mga kandidato at mga kaalyado ni President PRRD. Nagtataka lang ako, Banat Bay, bakit wala akong nakikitang kaalyado ng administrasyon na ito. Samantalang, itong naman na ito, supposedly, pro Bongbong Marcos rally ito. Kasi yung pronouncement ni Bongbong Marcos yung sinisigaw nila dito na ayaw niya ng impeachment. Correct. So dito talaga mahuhuli. Meron na. Ha? Meron na. Narinig na kayo. Narinig kita dito. Sige, diretso. Okay na. Hindi ako nga kanina, hinahanap ko doon si Romualdez sa Saldico. Papapicture ako. Kaso wala eh. Wala. Sino mga nakita mo doon ng mga personalidad na umaten? Si Baby Loves ko. Si Baby Loves mo? Sino yan? Yung crush ko. Sino din? Si Mang Cathy. Oy, crush mo? Baby Loves niya? Yeah. Tapos si Coach Oli. Nako, wag kayo si Coach Oli, hindi nagsasalita yan. Pero masama loob yan sa inyong dalawa. Walang iya. Pakicheck daw, wala pa rin po daw si Jay, sabi ng mga viewers natin. Wala pa rin mic si Jay? Oo, wala pa rin daw pong mic si Jay. Anyways, ayun na nga. Speaking of yung mga nasa administration, mga bossing na hindi natin matagpuan doon, merong development na nangyari at mukhang may kinabahan, may matinding epekto itong nangyaring itong peaceful rally na ito. Kasi imaginein mo 2 oras lang talaga yung program, 4 to 6. At imagine mo, kagabi pa lang punong-puno na ng tao. Para sa akin, this is a show of force. Pinapakita ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo na we have the numbers and we are not... Napapansin namin yung problema ng Pilipinas. Napapansin namin yung pagkakawatak-watak, sinuportahan namin yung inyong tandem kasi ang pangako ninyo, aayusin ninyo ang bansang Pilipinas. Pero ang nangyayari po is kabaligtaran. Dahil sa inyong pag-aaway, dahil sa mga kanya-kanyang personal na interes. Kaya eto mga partner, may idadagdag si Banat Bay patungkol dyan, Banat? Actually, isa yan doon sa tumatak sa akin, hindi lang sa speech ni Congressman Marcoleta. May nagsalita before yun isang leader ng INC. Sinabi niya doon na parang naniningil sila dahil sumuporta nga sila doon sa unity, tapos tila walang nangyayari. Parang ganun yung tema ng sinasabi niya. Na ang ganda nga kasi sa kanila, issue yung pinag-uusapan. Asa na yung mga ipinangako ninyo? Asa na yung dapat nating maayos sa bayan natin? Walang nangyayari. Yun po ang pinaka-punot dulo nun. At napakalaking, yun nga, sinasabi kong development, Banat Bay. Diyan sa Congress, merong sinasabing pinatalsik. Pero yung pinatalsik, sinasabi naman na siya yung nagbitiw. Bakit ka magbibitiw kung alam mong maganda ang ginagawa mo? At bakit ka naman patatalsikin kung maganda ginagawa mo? Unless sungaling ka. O yun, nako Banat Bay. Palagay ko, ikaw ang dapat talagang mag-statement dito. Oo, dahil mainit na balita habang kasagsagan nitong rally na ito, ito daw Zaldico. According sa anak ng presidente, siya daw ang nagbigay ng statement na sibak na bilang chairman
ng appropriation, Committee on Appropriations. So, Banat Bay. Ang tanong kasi dito, simpleng-simple lang. So, kung sinasabi ni Sandro Marcos, according sa isang news, na sinibak ka, bakit ka sinibak? Yun ang tanong doon. Maraming dahilan yan. Maaring hindi happy sa iyong pamamahala dyan bilang chair ng appropriation. O baka naman yung isang kwentong nadinig ko. Ano yun? Nagkaroon daw ng takbuhang naganap. Meron daw hindi na-satisfy. Meron. O ibig sabihin, nagkaroon daw ng hanky-panky pagdating dyan. Di umano Di umano. Yan ang tinatanong natin. Kasi ngayon, sinasabi niya, hindi naman daw siya nag-resign, hindi daw siya sinibak, kung hindi nag-resign siya. So, sinasabi mo ba sinungaling ang anak ni Marcos? Nako. So, sino ang sinungaling sa inyo? Ikaw o si Sandro? Di ba? Alamin natin niya kung sino ba kasi. Ngayon, alam mo, sa totoo lang, malaking news ho ito. Dahil maaari din sinasabi ng mga kasama natin doon sa kanina doon sa rally is sinasabi baka sacrificial lamb ka lang. Nako po. Dahil natakot sila, napraning sila sa ginawa ng INC, so kailangan may gawin silang kakaiba na somehow i-response. At ikaw yung isinakripisyo. Kung ibig sabihin, kung ikaw yung sinakripisyo, ibig sabihin, talaga ikaw ang pinakawalang kwenta. Sa bagay, talaga naman wala kang kwenta, wala ka namang nagawa dyan sa kamera, wala ka naman talaga masasabing ambag dyan. Kung hindi yung ikaw ay sumali dyan sa mga quadcom na yan at binabantayan mo yung mga kasamahan mo na kung sino ba dito ang mabibigyan ng magandang proyekto. Nako. Ganun ba? Hindi kasi yan ang siniwalat, Banat Bay, ni Congressman Arnie Teves dati. Tanda mo, di ba? Ano sabi niya? Sabi ni Congressman Arnie Teves na napakalakas daw niyan dyan. Dalawa daw sila na bagman yan. Sino nagsabi niyan? Sige, Congressman Arnie Teves noon. Yan yung mga unang niya Nung siya ay ginigipit, siya yung unang nagsabi na patungkol sa yung nagbibigayan dyan ng milyon-milyon. Naku po! Naka-paper bag. Sino nagsabi? Si Congressman Salvi. Dating Congressman Arnie Teves. Talagang kilalang-kilala daw niya yan. At sinasabi nga daw na sobrang makapangyarihan daw talaga nito ni Zaldico dyan sa Kongreso. Oo, actually marami pa akong balita dyan. Pero hindi ko na lang ibabalita. Siyempre, nasa husgado na yung kaso namin. Pero Coach Oli, gusto ko lang reaksyonan mo to kasi sabi ng mainstream media, alam naman natin, SMNI, dyan lang talagang patas ang pagbabalita. According to yung mga SWS survey, 41% ng mga Pilipino ang pumapayag or gusto na ma-impeach or sinusuportan yung impeachment ni VP Sara. Sa mga nakita natin kanina, mukhang talagang fake news, itong mga kumakalat ng mga surveys na ito, Coach Oli. Ako naniniwala fake news talaga yung mga survey na yan. Kasi kita naman natin na sa sobrang dami, ayaw talaga sa impeachment. Pero ako medyo kukontra ako konti sa inyo dyan. Alam nyo naman, kontra ako konti sa Banateros. Dahil ako gusto kong ituloy ang impeachment na yan. Hindi dahil ayaw ko si VP Sara, dahil gusto ko silang pagtawanan. Hanggang ngayon, pinagtatawanan ko pa rin. Asa na yung impeachment nyo? Hindi nyo kayang palabasin. Sinasabing palusot ng mga trolls? Kasi mayroon pa rin pang-4 na complaint. Pag hindi natuloy yung impeachment, sasabihin nyo may pang-5, pang-6, pang-7. Ang sabihin niyo NPA na lang ang may gusto dyan sa impeachment ni VP Sara. Wala talaga Kaya ako, pasensya na po, pero gusto ko ituloy nila. Dahil mapakita natin sa taong bayan, mahina sila. Mag-e-election, tandaan nyo. Lahat dumidistansya dyan sa impeachment na yan. Dahil ayaw nila mapasama sa publiko. Dahil alam nila yung puwersa ng taong bayan nasa panig ng mga Duterte. Kaya ako, okay lang sa akin yung impeachment. But then again, andun tayo kanina sa rally, ayaw natin yung impeachment. At on the other hand, parang maganda na rin na magkapahiyaan. This is more or less 2 million here in Metro Manila.
Tapos nationwide, ginanap yan, milyon-milyon din yung mga umattend dyan, Coach Oli. So mukhang ako talaga, yung mga survey na mga ganyan, hindi talaga justifiable. Ngayon, Master Judea, ang tatanong ko naman sa'yo, kasi palagay ko ngayon lang kayo magkakatugma ng opinion neto ni, guilty sa accused, or hindi, guilty sa child abuse na si Franz Castro. Kasi ang sinabi niya, ito daw, hindi daw ito talaga peace rally. Ito daw ay diretsahang pagsuporta kay VP Sara. That's according to, sabi nga, this rally is not about peace and unity. Calculated move daw yan to protect Vice President Duterte from answering serious allegations about her misuse of confidential funds. So, anong comment mo dyan? Minsan, nakakatuwa rin to. Nagsasabi rin At least At least kahit paano naniniwala tayo doon sa kanya sinasabi. Kasi, totoo naman, no? From the very beginning, ang sabi naman ng Iglesia ni Cristo ay talagang hindi sila pumapabor sa pag-i-impeach kay VP Sara Duterte. At ito rin naman ay sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na tigilan nyo na ang impeachment dahil wala naman tayong mapapala dyan, wala naman pakinabang ang mga Pilipino dyan. So which is, yun ang ginawa ng Iglesia ni Cristo. Tama ba? Kaya kinukongratulate natin si Franz Castro kahit papaano, kahit sabihin pa natin na convicted na ito, paminsan-minsan nagsasabi naman ito ng katotohanan. Katulad itong bagong statement niya, tama ka dyan. Wala tayong pagtatalunan yan. Kaya hindi ko napapahabain. Mag-comment lang ako doon sa kababayan doon, sa Saldico, ha? Yes, siguro, okay lang? siyempre. Alam mo ako, hindi ako naniniwala dito sa kay Saldico. Unang-una, ito yung politiko, si Saldico, na hindi bibitaw sa kapangyarihan. Nakita naman natin yan kung paano niya talaga pinagtanggol o parang sumipsip kay Mr. Speaker Romualdez na ito pala yung muntik na magpari pala ito no? Kung matatandaan nyo. At gusto pa maging santo. Kung matatandaan nyo, a few days ago, like last week ata, may interview ito na muntik na daw siya magpari sa China at gusto pa ata maging santo. At maliban doon, yung mga kasinungalingan na pinagsasabi niya na sinabihan daw siya ni Joker Arroyo na itong si Martin Romualdez daw ay nararapat lang na maging presidente. Or magiging magaling na presidente. Paano ko nasabi yun Ngayon nga, speaker pa lang, hindi magampanan na maayos ang kanyang trabaho, tapos pagiging presidente. Kaya ka siguro sinibak dahil sinungaling ka at hindi totoo yung mga pinagsasabi mo. Nambobola ka lang, halatang-halata yung mga sinasabi mo, sir. Magkababayan tayo, pero ako hindi ako naniniwala sa mga bitaw mo. Unang-una, dito, pinag-initan mo yung kasama ko dito nang wala man lang hindi mo binigyan ng pagkakataon mga pagpaliwanag at unang-una, wala namang Paano ba naging congressman yan? Hindi ko alam party list Representative? Oo. Anong party list niyan? Ako Bicol. Sabi nila. Ako Bicol? Oo. Ako Bicol. Yan yung minamatay na representative Uy. Ano? Magaling daw yun Oo, si Bato Cabe. Bakit namatay? Ba't ba namatay yun? Pinatay yun. Pinatay. Binaril yun. Naku po. Binaril. Was shot dead. Delikado yan. Tapos, Sino pumatay? Sino? Actually, may nasa husgado na yan. Nakakulong ata yung sino mastermind nun? Di natin malaman. Baka sila lang. Sandali, kailan ba siya? Pinatay pala siya nung 2010. Ano party list? Ako Bicol? Tandaan nyo na Tandaan nyo yung Ako party list Bicol, na yan. pinatay siya nung 2010. Maganda representation. Sino kayang pumalit sa kanya nung time na yun? Alam mo na kung sino. Anong motive daw? Anong motive? Hindi ko alam Hindi natin alam. Baka I-google nyo kaya. Hanapin nyo sa Google. Hindi natin alam kung anong motibo. Pero maganda daw, according to yung mga nakakilala natin sa Bicol, maganda daw ang patakbo nito at ang representasyon nito sa mga taga Bicol. Bato Cabe. Yung pinatay. Yung pinatay. Yung pumalit. Ewan ko. Kung maganda ang representation niya sa resort niya, at saka kung ano pa. Hindi ba? So, hindi natin alam. Pero maganda yan, Maganda yung binuksan mong, kwentuhan na yan, banat ba yan? Hindi, wala naman ako sinasabi. Nagtatanong lang. Kasi, nakakapagtaka lang. Bakit? Naku naman. Pero alam mo, Dada, meron lang akong konti mixing komentaryo. Alam mo itong pagtanggal o pag-resign, hindi natin alam kung sinong nagsasabi ng totoo dito kay Sandra or dito kay Saldico. Kasi, alam mo, ang kadahilanan talaga nito,
ito'y pinalalabas. Ako nakikita ko kung yan ang opinion nyo, ako opinion ko, medyo mahina si Sandra. Kasi kung talagang malakas yan, sabi nga, ang may hawak ng pera ng buong Pilipinas, sabi ni BP Sara, ay si Martin at ito si Saldi. Oo. Pero, So nabuwag yung ibig sabihin, riding in tandem nila, paano na yan? Mahina si Sandra. Or, Kasi, pwede. kasi kung ikaw ang anak, tapos ang nakakaepal ay si Martin at saka si Saldi, talagang lumalabas ang kahinaan ng anak. Mahina, baka weak. It runs baka in weak. the blood, ika nga. Mahinang klase. Kasi, tingnan mo, bakit, i-compare na lang natin PRRD, BP Sara, parehas strong. At ang talagang gusto ng taong bayan, si BP Sara, kaya nga mahal na mahal ng Pilipino, si BP Sara, kaya naman nanginginig yung iba. At kaya nga ngayon pinipilit pinapa-impeach, pero kita nyo, nakatayo at mataas pa rin si BP Sara. Etong pagsulpot nila Tamba at ni Saldi, nila Martin, ito ay isang senyales na weak yung anak niya na si Sandro. Kasi dapat yun, ikaw ang dapat ikaw ang nagmamanupula niyan, hindi yung dalawa. Tama. Testingin natin yung mic ni Jay Guevara. Pero may dudugtong ako dun sa sinabi ni Yun na, narinig Coach ka na Oli. namin. Narinig ka na namin, pero magpapatalastas po muna. Ay, hindi pala. Sorry. May dudugtong ako dun sa sinabi ni Coach Oli. Si Baldo. Na weak yung anak. Weak nga yung tatay, ano pa ba asahan mo sa anak? Diba? So, ganun naman na yun eh. Kung talunan yung ama, ganun din yung anak niyan. Wala na tayong ibang usapan yan. Yung about naman dyan kay Saldi ko, kung umalis ba yan or kung ano ba yung nangyari dyan. Alam nyo, noon sinabi ko na yan sa vlog ko, na yung mga congressman, puppet lang ng administrasyon yan. Kasi kadalasan, ayun yung kapalit sa mga nakukuha nila, na kung ano man yung natatanggap nila na pumapabor sa kanila is yung pagiging puppet nila. Maaari, katulad niyan, alam na ng Pilipino na kung sino yung humahawak ng pondo ng Pilipinas. Di ba, nasira na pangalan ni Saldi ko. So ngayon, nakatatak na sa isip ng mga Pilipino yun. Pwede nang kunin ulit ni Sandro yun, kung sakali. Yung posisyon niya na yun. Para siya na kasi alam na ng Pilipino na si Saldi ko ang humahawak. Yung iba naman, hindi naman updated dyan sa mga ganyang bali-balita. Pero ako, mai-sure ko dyan sa mga congressman na yan, lahat yan isang puppet lang ng administrasyon na kapag oras na ng gipitan, yan ang mga isasalang nila. Yan ang mga makakawawa dyan. Palagay ko, Jay Guevara, pinanood mo si Senator Trillanes, dating Senador Trillanes, kasi yan ang sinasabi ni dating Senador Trillanes. Hindi ko pinapanood. Hindi mo napanood, pero kung hindi mo napanood... Ay, stand corrected pala, 2018 pala namatay. 2018. Bago lang yan. Parang pagka, yung mag-2019 yung susunod na eleksyon di ba? Tsaka correction na, hindi ko pinapanood si Trillanes, baliw yun eh. Pero ito, sinabi niya nung nakaraan, mga partner, na yung impeachment na yan, sabi nila, ay kontrolado ng presidente yan. Yes. Sabi niya. Kasi, itong kung matatandaan daw, ng panahon ni Era, panahon ni Corona, biglang-bigla na lang na naipasa yung impeachment, nadala kagad sa plenaryo yung impeachment. Kasi nga, meron daw utos ng presidente. So ngayon, sabi niya, sigurado daw siya. Kaya dito natin malalaman kung ito si BBM sinungaling. Alam naman natin may pagkasinungaling. Pero hindi consistent. Sabihin na lang natin na gano'n. Pero dito natin malalaman kung siya ay talagang totoo sa sinasabi niya na hindi siya papor sa impeachment ni VP Sara. Kasi according to Trillanes, sure ball na daw yan basta yung utos manggagaling sa Malacanang. Yun ang sinasabi niya. Kaya nga sabi ko, konektado, Jay Guevara, yung sinasabi mo, na ngayon itong ginawa ng Iglesia ni Cristo ay para sa akin ay talagang show of force ito, na kapag kayo ay hindi kayo naging totoo sa mga sinasabi ninyo at ginulo ninyo ang bayang Pilipinas, ganito kami karami. Imagine ninyo kung itong ganito karami diyan sa Malacanang kami pupunta at diyan kami magsisigaw ng mga kabulastugan ninyo. Sobrang delikado. Yes. Imagine din ninyo mga bossing kung hindi nila itinuloy ito kasi banat pa itong dinicline nila yung unang application dito Sabi nila
fully booked daw yung venue na yan. O tapos sabi ng iglesia, pupunta kami sa Liwasang Bonifacio. Sino nagsabing fully booked? Yung nagbibigay ng permit, hindi yung LGU ng Manila. Sino? Hindi si Ani Lacuna. Kasi Yung national Parks and Parks and something. So sabi fully booked. So pupunta sila sa Liwasan kasi doon hindi mo kailangan ng permit. Ayun na, medyo natakot. Pero sila, Oy, nako. O imaginein mo kung sobrang daming ng tao tapos doon nagpunta sa Liwasang Bonifacio, diyari na, di ba? Kung yung tao na yan, Boss T, sa Liwasang Bonifacio, baka umabot ng EDSA. Kaya nga, sigurado. Ngayon, ang ginawa ng noong sabi na fully book, biglang nagkaroon ng schedule. Ang sabi daw is March daw yung susunod na schedule pa. So, ibig sabihin, even itong nag-approve nitong nagbibigay ng permit dito, sinungaling din. Pare-pareho sila. Di ba? So, dyan mo talaga malalaman na pinipigilan ito, sinusubukan pigilan. Pero nakakapagtaka kanina nakita ko dyan si Yorme. Yun. Nandyan si Yorme. Bakit kaya wala si Lacuna, no? Hindi ba siya ang mayor niyan? Maynila. Yun nga yung sinasabi natin. Di ba Di ba bata ni Romualdez yun? Ay, kaya naman pala. Ano yun? Lacuna, bata ni Romualdez. Baka. Tandaan nyo, ha? Kaya siguro wala doon. Hindi ako sigurado dyan. Pero meron akong sigurado. Ano? Na si Sam Bersosa, bata ni Romualdez. Ayun, may video eh. May video yun eh. Pinagmamalaki niya pa yung 1 million ba yun? Nakita nyo ba yun sa video? Dahil daw yun kay Speaker Romualdez, kaya mayroong, ilang minuto? 1 million. 1 million? Meron. Basta hanapin nyo sa TikTok yan. Romualdez, Sam Bersosa, makikita ninyo. Dikit ng dikit si Sam Bersosa kay Romualdez. Ang tanong, kasama ba siya sa 777? Nako po. Na sinasabi ni Mayor Magalong? Pwede, Matik siguro yun, no? Congressman yan eh. Oo, ibig sabihin, nakatanggap. Nako, hindi ako nagsabi niyan. Si Mayor Magalong. Pero ang sigurado kami, nakadikit ka sa tumbong ni Romualdez. Yun ang sigurado tayo doon, no? Di ba? Nakikita natin kanina dyan, puro kaalyado ng mga Duterte yun nandiyan dyan. Senator Bongo, Bato, sila Greco Bellica, nandiyan dyan. Jimmy Bondoc. Kumpleto ang Yorme's Choice. Ang Yorme's Choice, yes. Nandyan, ang lahat ng distrito. Pati ang picture PDP, kami, pakita mo yung picture namin. Nasa Facebook ko eh. Ayun, kumpleto ka. Nandyan din po si Senator Robin, si Senator Bato, si Greco Bellica, at saka siyempre yung mga team Yorme. Yorme's Choice nandyan. Kahit si Vice Mayor Chi Atienza, yung tumatakbong Vice Mayor. Ayun, sa likod, Oo, nandyan din. Pati kumpleto sila dyan. Kumpleto sila. Lahat ng konsehal ng District 3 nandyan. Kahit si Madam Moca nandyan din, sumusuporta. Ang magtataka ka, bakit wala ang mga BBM wala yung bata ni Lacuna. 'Di ba yung mga congressman niya na walang mga kwenta? Sila Hindi kaya Boss Bay, dahil nandun si Mayor Isko. Hindi, malamang sa malamang, hindi siya imbitado. Ayun na nga sinasabi natin dyan, unity. Dapat dito nagsasama-sama lahat diba? Pero bakit hindi sila sumama? Bakit yung mga alyado ni Presidente Bongbong wala rin dito? Ibig bang sabihin nun? Di sila naniniwala. Diba? O baka guilty sila dito sa, tinatamaan sila dito sa panawagan ng INC. Kasi ito ay in support sa mga pronouncements ni Bongbong Marcos. Hindi kinakalaban ng INC ang administrasyon ni Bongbong. Sinusuportahan pa nga nila. So, ibig sabihin, sa madaling salita, kung hindi nila sinuportahan tong hadikain ng iglesia, ayaw din nila sa hadikain ni Marcos. So, ibig sabihin, pinaplastic lang tayo ni Marcos. Ang gulo-gulo nila, no? Ang gulo nila. Hindi, tsaka, kung hindi nila sinuportahan ito, dapat ang iglesia hindi na rin suportahan to sila. Sabi ni Bilis Kilos, ayaw nila ng peace. Kasi peace rally to eh. This is supposed to unite everyone eh. Parang tama na yung politika, magano na tayo, magkaisa na lang tayo, tugunan ng pangangailangan ng mga Pilipino, 30 pesos na isang pirasong kamatis. So, doon na tayo, wag na tayo sa pansariling kapakanan. So, ibig bang sabihin yung hindi sumuporta dito ay may mga pansariling kapakanan? Malamang. Boss Dada, may hinahanap din ako kanina. Sino? Naghahanap ako ng manggaron. Oo. Pero, yung panayang dikit kay BP Sara, yung mga Iminatics dyan, bakit wala si
Si Aimee. Baka Ako, di ko lang pinopromote yung napansin na baka andun Pero kung wala kayo, di ba? pelikula ni Daryl Yap. Ay, naku, pabira. Di ba kaibigan mo, kamo si Sara? BP Sara, dikit ka ng dikit? Ba't wala Bakit wala ka doon? So ayaw niya ng peace din, parang gano'n, Coach Oli, no? Dapat makita natin kasi yung totoong kulay ni Aimee, ha? Yung mga trolls ni Aimee dyan. Alam ko, napakadaming trolls dyan. Ng mga sumusuporta Mga kay vlogger Aimee. pa. Ay, hindi ko vlogger nababanggitin. Ayoko ng sa vlogger, pero... Hello, wala daw, expose kayo dyan? Wala daw vloggers na nag-vlog kanina. Wala din daw tumutulig sa INC. Baka maganda talaga itong mga development na ito. At si Aimee wala. Hindi kaya napahiya lang talaga sila din ng sobra. Sino? Yung mga vlogger. Kasi umpisa pa lang ng umaga, kalat na yung post na... Gabi pa lang. O gabi pa lang, 500 lang pupunta, 300 lang. Pero nagulat sila. Sabi nga, umabot ng halos 2 million mahigit ang Sabi nga ni yung ating kumparing si Buster TV, namigay ng Nutriban. Baka namimigay doon. Baka daw namigay ng Nutriban. Kaya wala. Take note, ito hindi lang sa grandstand, kung hindi kahit sa ibang mga lugar pa. Meron pa yan sa Davao, Cebu, kung saan-saan po yan. At saka alam mo maganda dyan, talagang nanindigan sila na hindi politika yung lumabas talaga dyan yung issue na pinababayaan na ng gobyernong ito ang ating mga kababayan, yung mga ordinaryong Pilipino. Yun talaga dapat talaga yan, simula na yan. Sa tingin nyo, tatagal pa? Ito na nga, this is a clear show of force. So, sigurado ako na nanginginig na ngayon ng mga tao dyan at baka magkaroon na naman ng shortage ng WPS. White powdery substance. Meron na namang gimmick dyan, nalalabas, para tabunan to. Itong yung kay Saldico, paraan nila yan para tabunan itong issue na to. Kunwari may ginawa. Tama. Pwede. Pero abangan natin yan. Mantakin mo, kung ako sa'yo, Saldico, ginawa kang sacrificial lang. Dapat si Martin ang gawin. Bati ka pa naman ng bati sa administrasyon. Dapat, kung sa'yo, isiwalat mo na yan. Kung ano man yung nalalaman mo, ilabas mo na. Pero paano naman kung, sige, ikaw ang sacrificial lab. Pero, may ganito ka. May ganito ka. Lahat ng alam naman natin, mga kontra-kontrata, di ba? Pero sa tingin yung mga partner, sino papalit dito? Yun ang abangan natin, no? Baka si Sandro. Sandro, silang pamilya pa rin. Hindi kaya nagkabuhayahan lang dyan? Delikado. Nagkabuhayahan lang? Actually, yun ang yun ang naririnig natin. Pero kanina, meron ako nakita nagkabuhayahan. Ano yun? Paano nagkabuhayahan, Boss Pai? Oo, binuhaya si Kati Binang, hindi Coach Oli. Hindi niya itinasa Wala na Parang mo sa basketball, pasa mo naman yung bola. Wala, hindi niya pinapasa. May absent na palambunan naman ito ngayon. Alam mo, Boss Pai. Isa lang ang babae sa buhay ko, si... Sino? Huwag mo na sabihin. Baka maraming masaktan. Pero... Si Edel. Bulong nga ng bulong ito sa akin si Jay. Sabi niya, ba't hindi mo kinakausap? Ano ko kakausapin? Nakadandyan na si Coach Oli, nandiyan si Master Judea, bantay na bantay. Si Master Judea, nakabantay. Sabi ko, alis na lang tayo, wala tayong lugar, wala tayong panama dito. Ma'am Kati Binag, sana makasama ka namin ulit. Pero on the other news, sa ibang bansa naman, marami pa pero sandali muna, in fairness na maganda pala talaga si Kati. Sa personal. Talagang batang-bata ang datingan ni Madam Yung kanina pagkakayapos mo, parang ayaw mo nang bitawan. Hindi ako yung mapos siya. May video ko nun. Siya ang yung mapos. May ebidensya ba? May ebidensya ako nun. Bagay kayo, magkasing edad kayo Sino? Ayun? 35? Ganon? Wala, hindi matatapos tong kwentong peace rally ng INC talaga dahil napakarami natin na experience dito. Pero meron po tayong isang balita pa dahil Coach Oli, kung matatanda mo, nagpunta tayo ng Japan, nagkaroon ng rally diyan sa Japan, peace rally din kay Inday Sara. Yung mga OFW, sabi ko nga, ang galing ng KOJC. Mantakin mo, Banat Bay, 2 paksyon. Napagsama na naman nitong KOJC. At talagang walang naging issue doon sa ating Unity Walk with yung mga OFWs dyan sa Japan. And hindi nakapunta, balita nun napupunta sana si VP Sara pero hindi siya nakadalo nun. At nakadalo siya or nagpunta siya kahapon
dyan sa Japan para personally makapagpasalamat doon sa mga OFW na supporters niya dyan. At meron tayong balita dyan, siniwalat ni Vice President Sara Duterte sa mga OFW sa Japan kung paano minanipula at kinuha ng House of Representatives ang budget ng Department of Education na isa sa mga dahilan ng kanyang pagbibitiw. Bilang kalihim ng nasabing kagawaran, narito ang balita ni Jason Rubrico. Sobrang hindi na tama yung ginagawa. So sabi ko, alis na lang ako dito kesa ako na naman yung pipirma. Masakit sa loob ko na ako na naman yung pipirma as Department Education Secretary. And alam ko kung anong nangyayari doon sa loob. Yan ang isa sa binigyang diin ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mensahe sa mga OFW sa Tokyo, Japan. Ibinahagi ni VP Sara ang isa sa mga dahilan ng kanyang pagbitiw sa pwesto bilang kalihim ng Department of Education. Isa na rito ay ang pagmanipula ng House of Representatives sa budget ng DepEd. Noong first year, ang budget namin for school building program ng DepEd kinuha ng House of Representatives. Malaking portion doon, more than half, kinuha ng House of Representatives. Tapos, ang iniwan na, mas malaki pa yung sa House of Representatives kaysa sa yung Department of Education. Ani VP Sara, kinwestiyon niya ang nasabing hakbang ng Kamara kung saan ibibigay ang porsyon ng pondo sa mga kongresista. Aniya, DepEd naman ang nakakaalam kung saan kailangang magpatayo ng mga bagong school building at hindi ang mga ito. Ayon sa pangalawang Pangulo na sinabi ng isang opisyal ng kagawaran na ganyan na umano ang kalakaran para maaprubahan ang kanilang budget. Pwede ba yan? Sabi ko, di ba pork yan? Hindi niyan pinapakita na sa kanya yon kasi nakatago siya sa listahan ng DepEd. Kaya ani VP Sara, may mga paaralan na kulang-kulang ang silid-aralan habang may iba naman ay sobra-sobra ang classroom dahil sa napopolitika ang budget. Pinipili aniya ng mga kongresista ang mga paaralan kung saan nais nilang magpabango sa mga guro. Dahil dyan, hindi nasusolusyonan ang problema sa kakulangan ng classroom. Kulang na nga yung pera, malaki na nga yung shortage, ganyan, pinupolitika pa. So sabi ko, pork yan. Dagdag pa ni VP Sara na noong 2024, minanipula rin ang budget ng DepEd para sa classroom construction na nagkakahalaga ng 19 billion pesos. Aniya, biglang naging 24 billion pesos ito sa ilalim ng General Appropriations Act kung saan ang karagdagang 5 billion pesos ay nagmula sa 6.5 billion pesos para sa pagpapaayos ng mga silid-aralan. May naka-attach na rin sa GAA ni VP Sara na listahan ng mga paaralan na pagtatayuan ng classroom. Alam mo, kung pork yun na tinago niya sa listahan ng DepEd, lalong pork yan. Kasi siya na mismo ang naglagay ng listahan. Yun ang binigay nila sa DepEd. Kinuha nila yung buong 19. Nagpasaklolo ang DepEd ani VP Sara sa ilang senador patungkol sa nasabing issue sa kanilang budget. Bagamat naitanong ang inirereklamo ng pangalawang Pangulo sa budget interpellation, ay wala pa rin ani ang nangyari. Pero, syempre pagdating sa BICAM, 2 tao na lang ang nagdidesisyon yan. Si Zaldico at si Martin Romualdez. Wala rin nangyari. Matapos aniya siyang nag-resign bilang kalihim ng DepEd, ay naging punterya na siya aniya ng kaliwat kanang paninira at black propaganda. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Tingnan nyo naman mga partner, talagang lumulutang lagi ang pangalang Zaldico. Oo, at ngayon, napakaganda kung wala na yung Zaldico dahil according to Sandro Marcos, tinanggal. Pero according to Zaldico, siya daw ang kusang nag-step down. Sabi ko sa iyo, Zaldico, may karma lahat eh. Patay. 4 yung dinimanda mo sa akin, may karma yan, antayin mo. Isa pa lang to, no? Isa pa lang. May 3 pa tayo dito. Hindi kaya yung demanda mo galing kay Martin? Baka naman tauhan lang ito. Baka nautusan lang din. Pero dito sa nangyari niyan sa Japan, may isang magandang announcement si VP Sara dyan. Sabi niya,
we are strongly considering Running. running for presidency sa 2020. Ayun, maganda So yun. napakaganda, no? Isa yun sa talagang, sabi ko, pangahawakan natin at sisingilin natin siya. Pagka hindi siya tumakbo, lagot na naman siya. Baka mamaya, mabudol na naman tayo. Yes. Actually, isa yan, Boss Dada at mga partners doon sa sinabi natin. Nung pina-invita tayo, nawala kayo, isa yun sa sinabi ko kay VP Sara Duterte, umaasa kami na sa 2028, ikaw ang magiging presidente ng Pilipinas. Pag-isipan natin yan at ipagdasal natin yan, sabi ni VP Sara Duterte. So, I'm happy na now, isiniwalat niya sa taong bayan na siya ay willing, open na tumakbo bilang presidente. Maraming salamat, VP Sara Duterte, sa pakikinig mo sa inaing ng taong bayan. At ano pa bang masasabi mo dyan, Coach Oli, sa kanyang mga announcements at pronouncements? Late si VP Sara. Late, ano? Kasi nung nandun ako papauwi na ako, nandun ako sa airport. Yun yung oras ng meet and greet nila dyan sa Japan. Sabi ko, sayang. Actually, gusto kong mag-extend Kaya lang, kasama ko yung anak ko, so may pasok na. Sayang, na-meet ko siya. But anyway, na-meet naman natin si VP Sara. Ilang beses na rin. At ayun nga, yun din na sinabi ko, yung nabanggit ni Master Judea. Sana, we have no choice. Cancer na po nangyari sa lipunan. Obligado na siya. Ngayon, dati, tinutulak lang natin siya. Pero ngayon, obligado nang tumakbo si VP Sara sa 2028. Pero palagay ko naman, mapapaaga. Sana lang sa mga, kahit sa buong mundo, nananawagan tayo sa Europe, sa Amerika, sa Hong Kong, sa Japan, yung mga supporters ni VP Sara, ng mga Duterte yan. Sana, huwag na kayo mag-faction. Mag-ano na lang kayo, isa na lang. Tama. Isa lang naman yung ating adhikain, isa lang naman yung ating gustong mangyari, which is, protektahan si Inday Sara at tumakbo si Inday Sara sa pagkapangulo sa 2028. Yun lang naman talaga gusto. Hindi pwede yun. Wag, kailangan talaga. Kailangan mag-away. Kailangan na isa lang tayo. Ano na natin yan. Tawag dito, iwaksi na natin yung mga sino yung ganito, sino yung ganyan, sino yung legit, sino yung hindi. Ano yun na natin yan. Katulad nga ng Banateros, hindi ba? Alam naman natin, may mga conflict din tayo sa ibang grupo before, but inayos na natin yan dahil nga ang ating ngayon, ang ating laban ay pare-parehas tayo ng gustong mangyari sa bansang Pilipinas. Naging saksi ako niyan, Boss Dada. Kasi kanina may kasalubong ka. Oo, may nagkita tayo. May passion pa rin talaga. Ramdam mo pa rin siguro yung mga fried chicken ninyo, may isang tabi nyo muna. Talagang focus muna tayo sa ating goal. By the way, ito namang mga nangyayaring ito, pati naman ang panawagan ng INC is not for itong administrasyon na to na mag-step down, pabagsakin. Kung hindi, nananawagan tayo na itigil ang politika at tumutok tayo sa totoong issue ng bayan. Pero anong basa nyo dun sa doon sa, kasi, di ba, sinasabi ng iglesia na walang bangayan muna, peace, blah, blah, blah. But they allowed Marcoleta to talk. Yes. What do you think is the deeper meaning of that? Kaya nga ang sabi ko nga sa iyo, Banat Pai, this time, tumama si Franz Castro. Medyo tumama yung statement ni Franz Castro. If you can read between the lines, this is really not about masasabi natin, sige, real talk na tayo. Yung INC, hindi naman kasi sila political talaga na grupo. Kaya as much as possible, gusto nilang umalis dun sa political side na mag-take sila ng sides na pro ganito kami, anti ganito kami. Ayaw nila yon. Ang gusto lang talaga nila is hanggat kaya pang habulin, hanggat mababaw pa sugat, kaya pang ayusin na natin as early as now. Sa tingin ko, gano'n na. Ikaw, Coach Oli, ano sa tingin mo? Hindi ako makatingin Kasi kung sino yung tinititigan mo kanina, si Kati Binag lang tinititigan mo. Hindi, siya nakatingin. Alam mo, sa tingin ko talaga, nagiging, formal lang ang INC. Hindi naman kasi merong, halimbawa lang to, ayaw ko si Jay. Hindi ko sasabihin ng diretso ang ayaw ko siya. Merong Vicente na sasabihin ko kay Jay na ayaw ko siya pag hindi ka umayos. Halimbawa lang yun, Jay. Alam kong ikaw ang baby ko Ikaw ang baby ko. So, show of force talaga. Oo, pinakita. At the same time, pinakita nila na, teka muna, itigil nyo na yan. Dahil pagka hindi nyo itinigil yan, kabulastugang pinaggagawa ninyo, magtutuloy-tuloy ito. At eto kami. Ganito kami karami. Eto kami. Oo.
Ayun, Jay, ikaw, ano sa tingin mo? Yun nga, parang ano lang yun. Parang nag-warning sila sa hindi sa masamang, hindi sa yung parang sigang pamamaraan. Pero ano yun Diplomasya. Yun, diplomasya pero napaka nun. Yung ganong warning, medyo tagilid sila doon. At ang pa nga dito, ipinamukha pa nila sa INC na hindi nila nirespeto ang kagustuhan ng INC. Kasi ni isa sa mga aso sa mga kasamahan sa mga panig kay Marcos. Chihuahua ba yung aso na yan? Chihuahua. Bulldog. Ay, naku. Siya malalaki malalaki. Malalaki ngumabngab ng pere. So, pinakita nila na hindi nila sinuportahan dahil wala nga sila doon at talagang pangbabastos din yun. Para sa akin, sarili kong At yung kanina, hindi ko nabigyan ng komento. Yung tungkol dun kay Saldi ko na naman. Yan na naman. Diba sabi ni Sandro, umalis siya. Tinanggal siya. Tapos sinabi niya naman, umalis siya. So ibig sabihin, sinungaling si Sandro, no? Yan ang ibig sabihin ni Saldi ko. Ngayon, kung ikaw man ay umalis ka man dyan o tinanggal ka, dapat hindi ganun, hindi basta-basta ganun. Dapat kailangan mo rin ipaliwanag. Or kailangan mong, bagay, ngayon, hindi mo pa pagdudusahan yan. Pero sa mga susunod sigurong mga taon, araw, kailangan mong i-explain sa buong Pilipino kung paano nawaldas yung mga pondo na yun. Dahil isa siya sa humahawak ng pondo ng Pilipinas. Tsaka yung sinabi kanina ni VP Sara na na yung may mga eskwelahan na over ang pondo, merong eskwelahan na kukonti ang pondo, yun yung pangit na sinasabi ko na yung ibang pondo na pupunta sa ibang proyekto na wala namang kakwenta-kwenta at sobra-sobra pa. Hindi naman sinasabi kung walang kwenta yung napagbigyan na school na yun. Kung pantay-pantay lahat ng school na nabibigyan ng pondo, hindi sana mapapalawak at mapaparami ang nabibigyan ng pondo na yan. Kaso kung gano'n na ang standards. Oo. Kasi kung sinabi nga ni VP Sara na may lamangan sa mga pondo ng lalo sa eskwelahan, medyo pangit nga talaga yun. Ikaw, Master Judea, doon sa tinatanong ni Banat, anong iyong bago tayo dumako sa ating... Hindi, kasi sinasabi ng iba, kasi taga-iglesia siya, kaya siya pinagsalita. Alam naman namin na taga-iglesia siya. Pero siyempre, bakit siya pinagsalita? Alam naman natin na meron siyang side. Iba yung kanyang politika. Sige, pasok. Okay, so katulad, ulitin ko lang, sinabi ko kanina na noong una na nalaman natin na magkakaroon ng malawakang rally ang INC ay dahil sila ay kumukontra doon sa impeachment kay VP Sara Duterte. Doon pa lang, maliwanag na po kung ano po ang layunin ng rally na yan. At kanina, napakinggan po natin yung mga sinabi ni Congressman Marcoleta. At sabi ko nga, yun ang dahilan kung bakit may rally. Of course, sabi nga ni Jay kanina, diplomasya. Hindi naman mga barumbado kasi ang Iglesia ni Cristo na magsasalita sila ng kung ano-ano laban sa isang tao. As much as possible, kung ang isang bagay ay maayos pa nila, ay gusto rin nilang ayusin. Pero yun, tama rin yung sinabi ni Boss Dada na ito ay show of forces, ito ay pagpapakita na nandito kami. Kapag kayo ay nagloko-loko at hindi kayo nakinig sa taong bayan, sa hinaing ng taong bayan, nandito kami at handa kami magsakripisyo para sa aming bayan. Pero napakaliwanag pa rin na pagmamahal sa bayan pa rin ang pinakapangunahing layunin nung nangyaring rally kanina na dapat sana tayo ay nagkakaisa. Ito ang naging common denominator natin, mapadilaw, pula, green, or anong kulay ka man. Dahil ito po ay kapakanan ng ating bayan, ikabubuti ng ating bayan, hindi lang dapat sa isang faksyon. Pero ang nakita lang natin doon kanina, walang iba, kundi yung mga tunay na nagmamahal sa ating bayan siguro dahil sila ay sumusuporta doon sa panawagan ng INC na kapayapaan na walang iba kundi ang PDP laban. At syempre, wala tayo nakita doon, partner, na kahit isa na bong resign, walang ganun. Wala tayo nakita doon. So, kapayapaan lang talaga, katahimikan, sundin nyo, gawin nyo yung trabaho nyo.
So, the fact na wala po tayong nakita doon na kahit na sino na nakalin sa administrasyon ngayon, kayo na po ang bahala na mag-isip kung para saan talaga sila. Sila ay para sa kapayapaan o sila ay para sa pansarili lang nila kapakanan. Ganun lang kaya. Pero may dagdag ako, konti lang. Kahit wala tayong nakitang Marcos resign doon, alam ko, at yung ibang kagustuhan ng ibang mga tiga-iglesia, yun at yun na rin. Kung marunong kang magbasa ng sitwasyon, alam mo kung ano yun. Alam mo na yun. Wait na lang. Wag na nating hindi ko na i-reiterate. Ikaw, matalino ka naman, bahala ka mag-interpret, pero alam mo na kung ano yun. Yun na yun. Kasi baka mamaya, interpret natin, mapasama pa tayo. Sigurado ako na siyempre ayaw natin na magsalita for iglesia. Kasi sila yun eh. So basta kami, nakikita lang namin na ito talaga yun. Pero ayan, siyempre papatuloy natin sa ibang show, yung ano natin, sa ibang araw, yung ano natin, balita tungkol dyan sa INC at napakarami talagang balita dyan. Sigurado, nag-uumapaw ang ating mga opinion. Pero siyempre, bigyan natin ng panahon itong mga kababayan natin nandiyan dyan sa LA at ngayon ay dumaranas mga bossing ng dilubyo ng mga malulupit na mga asunog. Ngayon lang yata naranasan niya ng LA yung ganyang sunog kahit na malamig, bigla yatang may umapoy dahil sa kidlat, tapos ayan na dahil sa hangin, kumalat at marami tayong mga subscribers dyan. Tayo ay maraming mga na-meet dyan. Siyempre meron ding KOJC dyan sa may Van Nuys, and napakagandang balita kasi wala pa naman sa mga kakilala natin yung naapektuhan, pero meron tayong balita, nadagdagan pa ngayon ang bilang ng nasawi sa kaliwat kanang wildfire sa Los Angeles at mga karatig lugar dito sa Southern California sa Estados Unidos. Narito ang balita ni Jane Codnita. Nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi sa nagpapatuloy na wildfire sa Los Angeles at mga karatig lugar nito sa Southern California sa Estados Unidos. Ayon sa County of Los Angeles Medical Examiner, hindi bababa sa 24 katao ang nasawi sa matinding sunog sa lugar. Bukod dyan, may 16 na katao rin ang naiulat na nawawala. 12 dito ay sa Eaton Fire Zone at 4 sa Palisades Fire ayon sa Sheriff ng Los Angeles County. Aabot naman sa 150 individual ang nananatili sa mga evacuation center. Sa kabilang banda, sinabi ng Los Angeles County Fire Bureau na mas malaki na sa San Francisco area ang nilamon ng Palisades, Eaton, Kenneth at Hearst fires. 11% naman na ang na-contain sa Palisades Fire habang 27% naman sa Eaton Fire. Pahirapan din umano sa ngayon ang pag-apula sa kabi-kabilang sunog sa lugar dahil sa paglakas ng Santa Ana winds. Pagdating naman sa halaga ng pinsala ng sunog, aabot na umano ito sa $135 to $150 billion. Dahil dyan, sinabi ni California Governor Gavin Newsom na posibleng ito na ang pinaka-worst natural disaster sa US history. Bagay na sinang-ayunan din ng international lawyer na si Attorney Arnedo Valera na nakabase sa Estados Unidos. Talagang for the first time sa kasaysayan ng Los Angeles, biglang nag-iba ang hihip ng hangin at nakita natin yung salantang nangyari sa wildfire, no? Na kung saan yung mga malalaking mga gusali, mga bahay ng mga bilyonaryo, especially yung mga artists, movie stars, ay talagang tinamaan, no? Ito ay mismo sa halos gitna ng Hollywood, ang Sunset Boulevard, no? Sa ngayon, iba't ibang lugar at bansa na rin ang tumutulong sa California para lamang mapula ang sunog. Dahil nga sa laki at lawak ng sunog na ito ay kulang yung pagre-respond at kulang pa rin ang resources, no? Umaasa naman si Valera na nasa maayos na kalagayan ng ating mga kababayang Pilipino na apektado rin ng wildfires. Ito si Jane Codnita, inyong citizen correspondent na gulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Ingat ang mga kababayan natin Pilipino dyan sa Los Angeles, Banat Bay. Napakarami mong kakilala dyan. Napakarami mong subscriber dyan. Maniwagan ka naman. See you soon. See you soon? See you soon, ha? Naku po, matindi yan. Siyempre, sana nga hindi mangyari dito sa atin yan kasi ganito pa naman presidente natin. Bagyo pa lang, di alam mong gagawin. Lalo na kayo mga apoy. Hindi ba? Pero matindi, Banat Bay yung ano dito, conspiracy, ha? Bakit? May conspiracy dito na parang dahil nga daw ang state of California is blue, tila mo sinasabotahe si Donald Trump kasi
yung mga fire hydrant, banat ba walang tubig? Patay tayo dyan. So kaya parang kumalat yung yun yung Pero sinasabi ni grabe, Donald wag Trump. naman sana magkaroon sa Pilipinas Oo. ng baka mamaya maubos na naman yung pera natin sa fire control project. Oh, yung fire control project. Meron ba nun? Baka magkaganon. May fire control project. Ayun ba, magkakaroon yan, sigurado ko. Alam mo naman sila, lahat na lang ng project meron eh. Huwag kayong mag-alala, in-approve na yan ng appropriation bago nawala. Oy, pero speaking of appropriation, sabi nung isa dito, walang kwenta naman yung pag-alis ni Saldi ko, tapos na yung budget. Yan na nga sinasabi ko, approbado Sabi naman nung isa, kahit natapos na yung budget, yung pera, safe na safe. Well, natin ang mga mangyayari sa mga susunod na araw. Pero sabi nga natin, habang ang mga nasa politika ay andumi maglaro ng politika, tayo nung weekend mga bossing tayo, nag-attend tayo ng clean up drive. Ayan. Hindi na naman ako nakasama. Habang ewan ko sa'yo, lagi ka nagtatanong, hindi ka naman nagpupunta. Hindi, grabe sa Pangasinan na cleaning, ha? Clean up drive sa Pangasinan? Naglinis ako dun. Doon ka? Wala ba dun? Wala. Solo ko yun. Solo mo yun, Pero saan ba nangyari yan? Kasi ako, nagpunta ako sa Malabon. Yun. Grabe, yung doon, yung basura doon, banat bay, talaga nakadikit na sa simento. Talagang, parang ilang taon na talaga. Kakukudkurin mo talaga. Oo, tapos, Diyos ko po, alam mo, nakita ko doon. Yung mga binibigyan ng ayuda, yung mga binibigyan ng akap, nandoon sila. Sila yung mga nagkakalat doon eh. Sabi ko nga alam mo yun, nandoon na tayo, nagdilinis na tayo, pero sana sa susunod na mag-clean up drive tayo, makita ko man lang na yung mga taga-lugar na yun na nililinis natin, tumulong man lang sana sa akin. Hindi. Mga nakatangganyan lang. May akap ba dyan? May AX? Ay, wala pala eh. Wala na. Pwede na lang tayo rin. May ayuda ba yan? May ayuda. Bilib na bilib ako sa mga taga-KOJC, Coach Oli Dungkok. Ngayon ko lang nakita yung sinasabi mo na ito yung linis na talagang legit na malinis. Kinakamay talaga. Malapit. Talagang, grabe yung basura, nakakadiri talaga. Yung langaw, grabe talaga. Ganun karaming langaw nakita ko sa buong buhay ko. Yung burak hinawa ka, Talagang linis ito. Basura pero talaga may request ako. Baka naman pwede sa Maynila naman na susunod. Ang dumi ng Maynila eh. Ay, grabe Pinabayaan tapos na ni Lacuna eh. Hindi lang sa, pati sa loob ng City Hall ng Maynila. Dapat linisin nyo yun doon. Pwede. Ang daming basura doon eh. Pwede. Ikaw, Master Judea, sa Cavite ka Yes, di ba? nasa Cavite ako, mga kababayan. At doon kasi ako malapit sa Cavite. At sa mga susunod pa, tayo isasama dyan. Dahil yan ay talagang ipinangako natin sa sarili. Eto, mas maganda nga ito eh. Kasi meron tayong kasama. Kung tayo yung maglilinis na mag-isa, tatama rin tayo noon. Eto, napakaraming kasama. Kaya napakasarap. Lalo-lalo na yung tree planting. Yan, kinakamay. Sip mo yung Kinakabayan. basura na yan. May mga bubog. Mayroong nagwawalis dyan, gwapo. So, yung medyo naka-shorts. Merong nagwawalis dyan, may tsura. Naka-short yun. Ayun. Yun naman, di ba? May tsura, May dala-dala pa walis. Kita mo yung walis na yan? Wala kami dyan kasi wala kami signal na Grabe talaga tong paglilinis na to. Talagang wano-mano, kinakamay kahit yung mga bubog. Sobrang delikado niyan sa mga tsaka grabe yung mga may nagsusumba pa diyan banat ba? Ayun before tas yan yung after. Nakahawak ng ganun. Parang bulag doon na may hawak-hawak na tungkol. Walis yun eh. Walis yun. Kaya lang, pag maliit na tao may hawak doon hanggang ulo yung ulo. Ikaw sa'yo, nandito lang eh. Nandito sa baba, mukha akong bulag eh. Tingnan mo. Para ako diretso na yung tingin mo. Parang gagalaw ka lang. Nakita mo naman, nagwawalis. Damo inawalis. Partida naka-crocs pa yan. Kasi nga sa damo, nandun nakatago yung mga bakterya. Pero ito, mga partner, puro basura yan, Ito. Pero ito, seryoso, Seryoso. Bakit parang pabalik-balik yung walis niya? Pabalik niya, gano'n. Hindi, kinukudkud ko kasi parang gano'n.
Kinakalat lang, no? Yan, syempre kailangan kolektahin natin yung mga marurumi na yan. Pati nasinggol mo, magkakaroon ka ng cancer sa lipunan. Tingnan mo, babalik-balik lang yun. Tapos iba naman nagwalis. Nakita mo ba yung winawalis ko? Yung mga buhangin, binibilang ko pa. Pero seryoso si Boss Dada dyan kasi nakapantalon yan eh. Nag-shorts pa yan. Nag-short pa talaga. Sabi talaga maglilinis ako. Tabi kayo dyan, nandito yung camera, dito ako maglilinis. Pati yung tao, umalis eh. Baka mawalis din eh. Pero seriously ha? Ito. Ako muna, seriously. Pinakita natin kanina yung umaapoy, wildfire. Kung hindi natin naalagaan ang ating kalikasan, baka mas malala pa doon ang maranasan natin. Kasi tayo, nasa tropical na bansa tayo mas mainit eh. Ang dito sa atin, marami pa kasi tayong kahoy. Doon sa Los Angeles, sa California, puro yan, puro damo na. Disyerto dyan. Puro disyerto na. Kaya, napakabilis lumaganap ng apoy. So dito sa atin, pag nawala yung puno, napalitan niya ng mga tuyo ng mga damo, baka dyan na tayo masunog ang buong Pilipinas dyan. Sana, wag naman sana. Kaya napakaganda nitong ginagawa ni Pastore Paul Apollo. May nagtatanong dito kung bakit daw ba, at kung ngayon lang ba yan. Matagal na po yan. As a matter of fact, talagang matagal nang ginagawa ko ng mga taga-KOJC yan. At yan din po ay nagsisimbolo na yung paglilinis nila na yan, pag si Pastor Kibuloy po ay naging senador, lilinisin niya po ang ating gobyerno. Para ho sa mas maayos na, kasi actually kinakabahan na. Meron akong nakausap na mga government official, kinakabahan sila, kaya ayaw nilang manalo si Pastor. Baka daw mas malinis yung mga korupsyon. Alam mo naman, yung iba doon, enjoy na sa korupsyon. Malilinis daw. Sabi ko, maganda yun, di ba? Marami talaga matatakot pag gano'n. Kasi at least mabawasan na yung kita ng mga kurap, mawala na yung mga kurap, at least mapunta sa taong bayan yung pera. Ayun, si Paul, nagsasagwan pa. Si Paul, ayaw nga pala, Pogi naman itong taon to. Sino ba ito si Paul? Bang klase. Pero alam nyo, niloloko nyo kanina si Boss Dada. Alam mo, minsan ako, sa totoo lang, nahihiya na ako sumama dyan. Totoo, kasi seryoso sila. Seryoso sila pag hakot ng basura, hakot. So nagulat nga ako nung una, talaga, matindi, parang hindi ko kaya itong mga ginagawa. Pati yung pagtatanim nila, talagang seryoso eh. Katayo lang siya. Kung wala lang asma, pupunta ako dyan eh. Kung walang asma si Boss Bay, pupunta. Kasi sobrang banat ba eh. Sa alikabok, konting alikabok lang ako, bagsak ako. Nakakasulasok yung amoy. Alam mo ginawa, di ba pagkatapos yun hakutin, kinalaykay pa yun. Nung nalinis, kumuha ng tubig, binrush pa yung kalsada. Matindi talaga. Klase talaga itong mga to, sabi ko. Tapos yung mga taga ron, nakatingin lang na ganyan. Tree planting, pwede ka, walang alikabok doon. Meron din, hindi rin ako, sensitive din ako talaga sa Jay. Tapos ka na ba, Coach? Ito yung kinaganda sa KOJC, at kay Pastor, na alam niyo yun, na kalinisan yung pinapakita at yung kanyang hinahandog sa Pilipinas. Dahil ngayon, na tayo ang gobyerno natin, puro karumihan na kasi yung nakikita natin dun Sa pondo, puro karumihan, serbisyo at sa lahat na nangyayari sa gobyerno, puro karumihan. Kaya nga, napakaganda ho nitong pahiwatig na to, na puro kalinisan yung ipinapakita sa atin ni Pastor at pagpapahalaga sa ating kalikasan. Kaya talagang napakaganda nitong proyekto na to. At ayun nga, medyo alam nyo, hanggang ngayon talagang kahit sa amin, sa lugar namin, talagang nababalita na yung hindi na biro ngayon yung hindi na biro yung salitang Pastor Kibuloy for Senator. Kasi ultimong mga bata sa amin, alam na nila. Tapos sabi ako, hindi, di ba sa ka? Totoo ba yun na tumatakbo si Pastor? Kaya totoo yun. Hindi yun biro, hindi yun Excuse me. Kaya sabi ko, kung gusto nyo makapanood ng si Minay, panoorin nyo, makapanood kayo ng ultimo mga bata, nagkakaroon interest na ng interest. Kasi parang siguro na na nila na yung ibang mainstream media, fake news. Tapos, di ba, wala na silang ibang malaman ngayon, una-una sa mga nag-aaral, kailangan din tong mga tunay na pagpapahayag. Yes. Diba? Ito yung isa sa mga kailangan pag-aralan ng mga kabataan. Kaya yun, ngayon ko napagano na talagang sa buong Pilipinas, posible naman sa lugar ko lang, kaya sa buong Pilipinas, ay talagang kilala na at alam na kung anong hadikain ni Pastor Apollo. Pakita mo yung t-shirt mo sa loob. Number 52. Number 52. Mukha lang siyang nakasuntok dyan
Pero nakaganyan talaga siya dyan. Medyo ano lang eh. Para sa Lobo Diyos lang. at Pilipinas, kung mahal, number 52 yan sa balota. O yan, no? So, yan na ba ang inyong mga final statement? Yes, Ano ba? Final statement mo, Coach Oli. Final statement, ito si Pastor Kibuloy talagang game changer to para sa ating politika. Kasi ngayon lang tayo magkakaroon ng ganito na ito mo, simula pa lang naglilinis, dati nang ginagawa. Laos na po yung mga gimmick ng ibang mga politiko na pag sarili naman yung nakikinabang like ayuda, yung kakornihan ng pasayaw-sayaw, di ba yung mga gimmick na gano'n. Pero pag tiningnan mo rin naman ang buong kwento, wala rin namang pakinabang ang mga Pilipino doon. Itong paglilinis at pagtatanim nila Pastor Kibuloy, talagang ibang klase at mapapahaya dito ang ibang politiko. Kaya nga game changer dahil mauobliga silang sundan yung ganitong klase. Very influential itong ginagawa ng grupo ni Pastor Kibuloy dahil may pakinabang, dati nang ginagawa at hindi siya sakim. Tandaan natin, hindi po sakim sa posisyon si Pastor Kibuloy dahil kung tutuusin, may karapatan siya noong 2016 hanggang 2022 pero hindi po siya naging traditional politician. Hindi siya tumanggap ng kahit na anong posisyon. Ngayon lang na tumatakbo dahil nakikita niya, kailangan talaga natin ng katulad ni Pastor Kibuloy dahil cancer na po ang nangyayari sa ating lipunan, mga partners. Manat? Ayun. So, ako basta maganda. Nakikita ko dyan, sana talaga. Manalo ho itong si Congressman Marcoleta at saka si Pastor Kibuloy. Ang ganda siguro nun, ano? Kasi sabi nga, di ba, righteousness exalts a nation. So napaka-importante po na meron pong representante ang INC sa Senado at meron din pong representante ang KOJC at ang iba pang mga Christian group sa Senado na through Pastor Kibuloy. Maganda kong ano yan, simulain na magkaroon ng ganyan. Kasi alam nyo, totoo lang, sobrang ng demonyo ng Kamara. Kailangan ng balanse ng Senado. Dapat manalo na yung ganyan. Huwag na ipanalo yung mga parang artista, yung datingang artista na lagi na lang merong takpautot. Ang pangit ng pautot yung lagi sa social media. Di ba? O sana ito na ang simula ng paglilinis sa Senado. Kaya, kita-kita po tayo muli. So, kaya, kita-kita po tayo uli mga banateros dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po si Banat Bay. At ako naman po si Coach Oli. Ako naman po si Boss Dada. Ako naman si Master Lea. At ako naman po, si Jay Guevara. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Number 52. Number 52. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandun ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. So, bilang leaders, kailangan matuwid ang iyong paningin. You know, public office is a public trust. Public office is a public trust means that a leader has been entrusted with public power by the people, and as an officer, he holds this power in trust to be used only for the benefit of the people and never for the benefit of himself or of a few. He must safeguard the interest of the nation.
Dahil sa malasakit, mas nailapit ni Senator Bongo ang medical assistance, primary health services at specialized care para sa ating mga kababayan. Sa malasakit, prioridad ang edukasyon para sa mas magandang kinabukasan. Samahan pa ng sports, panalo ang kabataan. Bunga ng malasakit ang pagbigay lakas sa mga lokal na negosyo at mas maayos na trabaho. Sa malasakit, serbisyong may puso, kalinga at proteksyon para sa mga OFWs nasaan man sila sa mundo. Maraming nagagawa at nararating ang malasakit. Para kay Senator Bongo, ang ating Mr. Malasakit, bisyo ang more serbisyo. Dami ko nang in-applyan, wala pa rin akong trabaho. Ang taas na naman ng tuition fee sa eskwela. Nakaligtas ka nga sa COVID. Hihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Ang party list na subok na sumaklolo sa mga kapabayang humihingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Piliin ang party list na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Party List! Puwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Ibay. Puwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Ibay. Puwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Nibay. Puwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Nibay. PPP Party List, Tatak Duterte, Ato Nibay. Ato Nibay! Dami ko nang in-applyan, wala pa rin akong trabaho. Ang taas na naman ng tuition fee sa eskwela. Nakaligtas ka nga sa COVID. Hihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Ang party list na subok na sumaklolo sa mga kapabayang humihingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Piliin ang party list na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Party List! Puwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Ibay. Puwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Nibay. Puwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Nibay. Puwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Nibay. PPP Party List, Tatak Duterte, Ato Nibay. Ato Nibay! This is SMNI News Channel, truth that matters. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.